Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. At ngayon inshallah yung suratul Alaq. At ito ay ipinahayag sa Makkah at sinasabi nga hiya awwalu shay'in nazala min al-Quran. Ito yung kauna-unahang bagay na bumaba mula sa Quran. Kauna-unahang ipinahayag sa Quran. So, yung suratul Alaq ito ay mayroong 5 aya na kauna-unahang naipahayag kumbaga sa Quran, at yung iba pang mga bahagi nito ay naipahayag sa iba pang mga panahon. Alhamdulillah. At tinatawag din itong Suratul Iqra. Dahil yung mga sahaba, tinatawag din nila yung mga surah sa pamagitan ng kung ano yung naunang mga salita dito. So unang dapat na malaman natin tungkol sa kahulugan ng Suratul Alaq o Suratul Iqra. Ito yung bud'u nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awwalu ma nazala min al-Quran. Ang tungkol sa pagsisimula ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tungkol sa mga naunang mga ayah na naipahayag sa Quran. Ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabuuan, yun nga, yung unang beses siyang nakatanggap ng kapahayagan, yun na yung simula ng kanyang pagkapropeta o nubuwa. At nang dumating sa kanya ang Suratul Muddathir, doon na siya naging sugo. Pero kapag sinabing Ba'atha o pagkakapadala sa kanya, nagsisimula ito doon pa lang sa kanyang pagiging propeta. Yun ang tinutukoy na Ba'atha. Ang Ba'atha, kumbaga ito'y tinutukoy upang maihiwalay yung bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta doon sa mga bahagi ng buhay niya na hindi pa siya propeta. Iniulat ni Imam Ahmad rahimahullah mula kay Aisha radhiyallahu anha, qalat, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'yat as-sadiqa fi an-num. So, ang una raw na mga kapahayagan na kumbaga dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mga panaginip na nagkakatotoo. Napapanaginipan niya ang ilang mga bagay, ito ay nagkakatotoo kinabukasan o sa ibang mga araw. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mitlu falakis subh. At wala raw siyang napapanaginipan, liban na lamang na magkakatotoo ito na katulad ng pagdating ng umaga. Ibig sabihin ko, na panaginipan niya, eksakto yun ang mangyayari. Malinaw. At dumating sa kanya pagkatapos ito ang pagmamahal sa pag-iisa. Kaya siya ay nagpupunta, fakana ya'ti Hira, fayatahannathu fihi. At pagkatapos ito siya daw ay tumatambay na nga doon sa Gar Hira at siya ay yatahannath. Yatahannath, na talakay na natin ito yung tahannuth. Yung tahannuth ibig sabihin yung pag-iisa. Wa huwa ta'abbud. At ito ay pagsamba para sa kanya noon. Pero itong tahannuth na ito sa kuweba, hindi na ito bahagi ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito masyru, hindi ito isinabatas. Fayatahannathu fihi al-layali dawatil adad wa yatazawwadu lidhalik. Nananatili siya doon sa Hira ng ilang mga gabi at nagdadala siya ng kanyang baon. Thumma yarji'u ila Khadijata yatazawwadu limitliha hatta faja'ahu al-wahi wa huwa fi gari Hira. Faja'ahu al-malaku fihi.
So ilang beses na nangyari ito hanggang sa, yun nga, ilang beses nangyari ito, ibig sabihin, tumatambay siya sa Hira ng ilang araw, uuwi kay Khadija para kumuha ng baon hanggang sa manatili uli siya doon ng ilang araw hanggang sa dumating ang anghel doon sa Gar Hira. So, ibig sabihin, yung pagdating ng mga panaginip na nagkakatotoo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari ito bago pa man niya nakita si Jibril alayhis salam sa Gar Hira. Okay? So doon pa lang ay nakatanggap na siya ng mga ganung kaparaanan. Pero hindi pa siya officially propeta doon, syempre. Hindi pa siya officially propeta dahil ang official na pagiging propeta niya sa pagkakababa ng kauna-unahang mga aya ng Suratul Alaq. Yung nga, hanggang sa dumating sa kanya ng biglaan yung anghel. At syempre yun ay si Jibril alayhis salam. At nagsabi sa kanya, faqala ikra, sinabi ni Jibril alayhis salam sa kanya, bumasa ka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu ma ana biqari. Sinabi niya hindi raw siya marunong magbasa. At tatalakin na natin ito. Sing ikra na sinabi sa kanya ni Jibril alayhis salam ay naunawaan niya bilang pagbasa ng isang nakasulat. Hindi yung recitation o pagre-recite ng nakabisado. Kasi parehong kiraa yun, kumbaga parehong pwede mong sabihin karaa, nagbasa siya o nag-recite siya. Okay? At kapag sinabing ikra, maaaring maunawaan nyo na magbasa o yung mag-recite. Pero naunawaan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganong konteksto kaya sinabi niya ma'ana bikari, hindi siya nagbabasa. Hindi raw siya nagbabasa. Actually, naulit ito ng ilang beses. At tuwinang tinatanong siya ni Jibril alayhis salam at sinasabi niya na hindi siya marunong magbasa, sinabi niya, fa'akadani, fagattani hatta balaga minni al-juhud, thumma arsalani. Silang ulit daw ito na nangyari at tuwing nang sumasagot siya hindi siya marunong magbasa, hinahawakan daw siya nito at iniipit, kumbaga niyakap ng mahigpit at pakakawalan din siya nito at ilang ulit nga na ito ay nangyari. Hanggang sa dulo, sinabi ng anghel, laktawan na natin yung kasi naulit-ulit lagi na nabanggit sa hadith, sinabi niya ma'ana bikari, fagattani thalitha, sa pangatlong ulit daw, niyakap siya ng mahigpit nito at pinakawalan. Faqala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. At sinabi ng anghel, magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Hanggang sa makarating siya doon sa panglimang aya. So yung limang aya na yun, isang diretso lang na binasa sa kanya ni Jibril alayhis salam. Yung limang aya na yon. Qala faraja'a biha tarajjafa biwadirihi hatta dakhala ala Khadija. Tarjubu biwadirihi hatta dakhala ala Khadija. At umuwi nga siya ng bahay na natatakot hanggang sa makauwi nga siya doon kay Khadija. Natatakot siya, nanginginig at kung ano-ano yung nararamdaman niya na pangamba doon sa nangyari sa kanya. Kasi naunawaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nangyari sa kanya doon sa Hira ay hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Kumbaga supernatural. At pagdating niya doon, sinabi niya, Zammiluni, Zammiluni, balutin ninyo ako. Na natalakay na natin ito sa sira. So, ang mukhatab dito, marami, hindi lang isa ang kausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nang umuwi siya, may iba pang tao doon sa kanyang bahay bukod kay Khadija. At maring nandun si Ali, nandun si Zaid bin Haritha, at nag-utos siya sa kanila na balutan siya ng tela. At ang pagbalot na ito sa kanya ng tela
ay nangangahulugan din na nauunawaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nangyari sa kanya ay supernatural. Hindi ito pangkaraniwang tao na pumunta sa kanya sa kuweba. Wa akhbaraha al-khabar, at kinuwento niya ang nangyari. At sinabi, kad khashitu ala nafsi, at sinabi niya kay Khadija radhiyallahu anha, natatakot daw siya para sa kanyang sarili. Natatakot siya para sa kanyang sarili. So ito'y nga iniulat ni Imam Ahmad at marami pang iba pang nagulat nito. Faqalat lahu, at ang naging tugon sa kanya ni Khadija radhiyallahu anha, kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Sabi sa kanya ni Khadija radhiyallahu anha, hindi, huwag kang matakot. Kumbaga, si Allah ay hindi magpapahamak sa iyo o hindi yukhzika. Kumbaga, hindi ka ipapahiya ni Allah kahit kailan. Hindi ka ipapahiya ni Allah kahit kailan. Innaka latasilur rahim, tunay na ikaw ay nagdurugtong sa pagkakamag-anakan. Tusdikul hadith, at ikaw ay totoo sa mga pananalita. Patahmilul kalla, at ikaw ay tumutulong sa mga nangangailangan. Watuqarrid dayf, at ikaw ay nagpaparangal sa iyong mga bisita, ikaw ay magiliw sa iyong bisita. Watu'inu ala nawaibil haqq, at ikaw ay tumutulong sa pagpapatupad kumbaga, ikaw ay tumutulong sa mga karapat dapat na matulungan o kumbaga yung tumutulong sa katotohanan, maaaring ganoon din ang kahulugan. So lahat ng ito ay sinabi ni Khadija radhiyallahu anha ng mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga yung nasabi niya dito, nasabi niya lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ma-comfort si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kahit siya, hindi naman niya alam kung ano yung nangyari. Hindi niya alam kung ano yung nangyari. So yun na lang ang sinabi niya, na huwag kang matakot, hindi ka ipapahiya ni Allah. Thumma talakat bihi Khadija hatta atat bihi Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. So, dinala daw siya ni Khadija dun sa kanyang pinsan na si Waraka bin Naufal. Wa huwa ibnu ammi Khadija. So, si Waraka at si Khadija ay magpinsan sa ama. Yung kapatid nilang, yung mga ama nila ay magkapatid. Ammu Khadija, akhi abiha. Ang uncle ni Khadija, yung tatay nga ni Waraka, ay kapatid ng tatay ni Khadija. Wa kana imra'an kad tanassara fil jahiliyati wa kana yaktub al-kitab al-arabi. Nag-Christian daw si Waraka nung panahon na hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay nagsusulat ng mga aklat sa wikang Arabic. Wa kataba bil Arabiyya min al Injili ma sha Allahu an yaktuba. At yun din siya ay kumukopya, kumbaga, ng mga sipi ng Injil sa kung anumang naisin ni Allah na kanyang isulat. Okay, so siya ay kumukopya ng Injil, maling tinatranslate pa niya ito sa Arabic mula sa Hebrew. Wa kana shaykhan kabiran kad amya. At nung panahon na yon, nung pumunta sila ni Khadija, ay matanda na si Waraka at siya ay bulag na. Faqalat Khadija, ay ibn am isma min ibni akhik. So sinabi ni Khadija kay Waraka, pinsan, pakinggan mo ang sasabihin ng anak ng iyong kapatid. Si Ibn Akhik na tinutukoy dito, kumbaga expression ito. Expression lang din ito. Kumbaga, di ba, ngayon, kahit sino naman matanda, tatawagin mong uncle, auntie, parang ganun lang. Faqala Waraka, at sinabi ni Waraka, Ibnu Akhi matara, ano ang nakita mo, pamangkin? Faqbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a, at
ipinabatid sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakita niya. Faqala Waraka, at sinabi ni Waraka, hadan namus alladhi anzala ala Musa. Ito ang namus. Ang tawag nila kay Jibril alayhi salam ay namus. Ang tawag nila sa anghel na nagdadala ng kapahayagan sa mga propeta, na siyang nagpadala rin ng, kumbaga, ipinadala ni Allah para magpahayag kay Musa alayhi salam. Ang tawag nila kay Jibril alayhi salam ay an-namus. Laytani fiha jad'an, laytani akuna hayyan hina yukhrijuka qaumak. Sa sinabi pa ni Waraka, sana siya raw ay malakas pa at siya nawa ay buhay pa kapag pinalayas na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang bayan. At tatalakay na natin ito, na ang lahat nga ng mga propeta, ang pinaka nagtatakwil sa kanila ay ang kanilang mga kababayan. Okay? Ang pinaka nagtatakwil sa kanila ay ang kanilang kababayan. Si Isa alayhi salam, tinakwil ng mga Hudyo. Si Musa alayhi salam, matindi yung pinsalan na nakamit niya sa mga Hudyo rin. Si Ibrahim alayhi salam, yung tatay niya mismo. At iba't iba pang mga kasaysayan ng mga propeta na naging malupit sa kanila yung kanilang sariling mga kamag-anak at mga katribo. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nalaman niya ito, aw mukhrijiyahum, ako ba'y palalayasin nila? Faqala Waraka, na'am, oo. Lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yawmaka nasartuka nasran muazziran. Oo, dahil walang sino mang tao ang dumating na may dala ng katulad ng dala mo, liban na lamang na pininsala siya. At kung aabutan ko man ng araw na ito, araw na pipinsalain siya ng mga tao, ay tutulungan daw siya at ipagtatanggol ni Waraka. So dito, actually itong hadith na ito ay dalil ng mga scholar na naniwala si Waraka bin Nawfal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at technically Muslim siya. Technically Muslim siya. Walang naiulat pa rito na shahada, walang naiulat pa rito na kumbaga sala o na pamang bagay na may kinalaman sa paniniwala at gawain ng mga Muslim. Pero ang malinaw sa batayan na ito ay nakikilala ni Waraka ang pagkapropeta at kinilala niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung kinikilala niya ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin kinikilala rin niya na may nagpadala sa kanya. At yun ay si Allah. Yun ay si Allah. Hindi porke Kristiyano, si Waraka bin Nawfal ay nangangahulugan agad ito na kumbaga, hindi na siya naniniwala na meron pang darating na propeta pagkatapos ni Isa alayhi salam o iba pang katulad nito. So ang dahir sa hadith na ito, siya ay nanampalataya. Thumma lam yanshab Warakata an tawaffa, at mga ilang araw lamang pagkatapos nito ay namatay na nga si Waraka. Hindi rin siya nanatiling buhay. Wa fatara al-wahi fatratan hatta hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagna. At naputol ang pagdating ng wahi. Pagkatapos ng 5 aya ng Suratul Alaq, naputol ng ilang mga araw ang wahi, ang pagdating ng wahi. Siyempre mayroong iba't ibang mga opinion dito, katulad ng natalakay na natin sa sira. At ito ay nagdulot ng kalungkutan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uznan gada minhu miraran kay yataradda min ruusi shawahikil jibal. So laging matindi yung epekto nito na kalungkutan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yun nga, naisip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ihulog na lamang ang kanyang sarili sa bundok. Pero nga, nilinaw ito ng mga scholar na hindi ito para magpakamatay. Naisip niya lang yun kasi naninibago siya sa kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre, alam natin matino.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya basta-bastang maapektuhan psychologically nung kanyang pinagdaraanan. Kumbaga, naisip niya lang yun, sumasagi sa kanyang isip, pero hindi para sa, kumbaga katulad ng parang sinasabi ng mga tao na gusto niyang magpakamatay. Hindi. Hindi ito inuunawa sa ganitong kaparaanan. Pero nga, fakullama ofa bidarwati jabalin likay yulki nafsahu minhu tubdalahu Jibril. Pero tuwing nang napapadaan siya sa ibabaw ng bundok, at yung nga naisip niya na ihulog niya yung kanyang sarili sa bundok, ay lumilitaw si Jibril alayhis salam sa kanya. At ilang ulit ito nangyari. Faqala ya Muhammad, innaka Rasulullah. At sinasabi sa kanya ni Jibril alayhis salam, o Muhammad, tunay na ikaw ay sugo ni Allah. Innaka Rasulullahi hakkan. Tunay na ikaw ay tunay, totoo na sugo ni Allah. Fayaskunu bidalika ja'shahu wa taqarra nafsahu fayarji. At dahil dito siya ay mapapanatag at siya ay uuwi na ng kanyang bahay. Faida talat alayhi fatrat al-wahi gada limithli dalika faida awfa bidarwatil jabal tubda lahu Jibril. At sa ilang mga araw pa na nauulit na wala pang dumarating na bagong kapahayagan, umakit siya sa mga ibabaw ng mga bundok, syempre para magmuni-muni. At yun nga, naiisip na rin niya na ihulog ang sarili niya sa bundok. Lumilitaw muli si Jibril alayhis salam sa kanya. Tubda lahu Jibril alayhis salam faqala lahu mithla dalik, at sinasabi rin sa kanya ang katulad ng sinabi niya noon. So ito ay iniulat din ni Imam Ahmad. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري. So nababanggit din yung hadith na ito sa iba pang riwaya na dumaan kay Imam az-Zuhri. وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شهرنا للبخاري المستقصي. So, nababanggit na ang tungkol dito doon sa nauna pang mga aya, pero yun nga, hindi natin nadaanan yung naunang mga aya. Una-unang mga sura, kasi nandito na tayo muna, dito tayo nagsimula sa Juz' Amma. Kaya, yung tungkol dito, inshallah, madadaanan pa natin sa mga susunod na mga aralin. Dito nga sinabi, فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات. Ang unang ipinahayag sa Quran ay ang mga mararangal na mga aya na ito. وَهُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ رَحِمَ اللَّهُ بِهَا الْعِبَادِ. At ito rin ang unang mga habag ni Allah na kinahabagan niya sa pamagitan nito ang kanyang mga alipin sa pamagitan ng kapahayagan. Wa awwala ni'matin an'ama Allahu biha alayhim, at ito ang kauna-unahan din na biyaya ni Allah na mga kapahayagan sa kanila, alhamdulillah. So nagkakaisa ang mga Muslim na ito yung mga naunang mga aya, alhamdulillah. Ang unang 5 talata ng Suratul Alaq, inshallah. Sa susunod tatalakay pa natin yung iba pang mga nababanggit dun sa Suratul Alaq. Kasing kabuuan nito, ito ay binubuo ng 19 na aya. Yung 5 aya, yung ay naunang naipahayag. Pero yung sumunod na natitira na mga 14 na aya, ito ay may kinalaman na sa mga hindi mananampalataya, specifically kay Abu Jahal, lalong-lalo na. So, ibig sabihin, may hinuha natin dito na mahaba-haba rin yung panahon ng pagitan ng pagdating ng mga unang aya ng Suratul Alaq sa pagbaba ng mga huling aya ng Suratul Alaq. Kasi ilang taon naging lihim ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 taon. So kung maunawaan natin na naging malupit lang si Abu Jahal sa kanila matapos na naging hayag ang da'wa,
So maaring ganun yung nangyari na matagal-tagal nga rin ang panahon ng pinagkaiba ng Suratul Alaq sa umpisa nito at sa mga dulo nito. Pero syempre may mga iba pang ayan at sura na naipahayag sa pagitan nito. Katulad ng Suratul Muddathir, Suratul Muzammil, Suratul Duha, at iba pang mga aya at mga sura. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.